Pagbati po sa ika-70 taong anibersaryo ng Bahay-Sambahan ng Calvary Temple. Tunay po na ang Diyos ay napakabuti. Naniniwala po ba kayo roon? Sapagkat kung ako po'y lilingon sa nakaraan, dumating po ako rito 1974. Si Joyce noon ay 4 years old, si Jason ay 1 year old. Purihin po ang Panginoon sapagkat hindi siya kailanman nagkulang. Siya ang tumustos, siya po ang lahat na nag-provide ng lahat ng pangangailangan. At hindi lamang po iyon, kundi nakita ko kung paano ang Diyos ay gumawa dito sa ating pong bahay-sambahan. Kaya nga, ang 70 taong yan ay punong-puno po ng maraming iba't ibang kasaysayan ng Calvary Temple. Subalit po rin po ang Panginoon sapagkat sa turn of events po, doon po sa pangyayari na nangyayari po sa kasalukuyan, masasabi ko na sa biyaya at patnubay ng Panginoon, hindi po ako nagkamali na piliin si Pastor Manny Carlos na siyang maging senior pastor ng bahay-sambahang ito. Amen. Kaya sa lupon po ng mga manggagawa, mga pastor na kasama ko noon, siya po ang aking nahirang upang siyang maging senior pastor po natin. At nakita po naman natin kung paano ang Diyos sa pamamagitan po ng panguna ng ating pong kamanggagawang ito at kasama ng mga leaders ng church, nakita po natin kung ano ang Calvary Temple ngayon. Amen. Ang lahat pong ito ay dahil sa biyaya ng ating pong Panginoon. All the things that transpire is not because of us, not because of anybody, but because of the love and grace of God. Kaya nga purihin po ang Panginoon at naniniwala po ko na tayong lahat sa araw na ito ay handa. Nakita po niyo yung 1 week na gawain po natin. Kaya nga po yung iba natin mga kamanggagawa, nawawalan na ng tinig, nawawalan na ng boses, pero nariyan pa rin sila. At alam po niyo, ako nagpapasalamat sapagkat yung pong mga taong nakasama ko noon ay mga tao pa rin na nakikita kong kasama hanggang sa kasalukuyan. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi po ako gaano magsasalta ng mahaba sapagkat meron pong kasabihan na nadinig ko sa isang pastor. Sabi po niya, "Blessed are the preacher who preach shorter, for they shall be invited again." Kaya nga, ngayon pong araw na ito, ako'y naniniwala na merong malaking bagay na ginagawa po ang Panginoon, bunga po ng maraming katuruan na tinanggap po natin mula po sa ating mga pastor, mula po sa ating mga manggagawa, na siyang nagsilbing tulong upang ang ating pong bahay-sambahan ay manatiling matatag na nakatayo dahil ang maraming mga mananampalataya ay nagkaroon ng lalim sa kanilang pananampalataya, nagkaroon ng commitment sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, at dahil doon, ngayon pinagdiriwang po natin ang kabutihan ng Diyos dito po sa ating bahay-sambahan. Kaya nga, ating pong pag-uusapan ngayon ang isang paksa na kung saan po'y naging dahilan din upang makita natin kung ano tayo sa kasalukuyan. At sa loob po ng buwan ng Nobyembre, tinalakay po natin yung paksa kung paano pong dapat na ang iglesia o ang mga tao ay maging puspos ng Espiritu ng Panginoon. Spirit-filled church or Spirit-filled believers. Kaya nga, ang pagiging puno at puspos ng banal na Espiritu ay napakahalaga po sa atin bilang isang iglesia upang tayo mapanatili natin sa ating mga buhay ang patuloy na pananagumpay araw-araw. God wants us to be victorious not only on Sundays, but victorious every day of our life. Gusto ng Diyos na tayo matagumpay, hindi lamang tuwing linggo, tuwing may service, kundi tayo maging matagumpay sa lahat ng araw ng ating pong buhay. At dahil dito, ibinigay sa atin ang dakilang kaloob at ito po ay ang banal na Espiritu. Kaya nga, ako pinaniniwala na yung ating mga natututunan ay atin pong pinamumuhay
hindi po mahalaga na tayo po'y na-inform lang. Sabi nga po, we come to church not to be informed, but to be transformed. Narito tayo sa bahay ng Panginoon, hindi upang magkamit lamang ng mga kaalaman, kundi tayo narito upang sa ganung kaparaanan, makita natin na kinakailangan ang mga pagbabago sa lahat ng mananampalataya at yan ay mangyayari lamang kung ang banal na Espiritu ang siyang pumupuspos sa ating mga buhay. Kaya nga nito pong nakaraan, ating pong pinag-aralan at ating pong naunawaan kung paano ang isang Spirit-filled, empowered by the Holy Spirit. Ang sabi po rito, sila ay lumalakad na merong pagsunod. Spirit-filled believers walk in obedience. Ang mga tao, mga mananampalataya na puno ng Espiritu ng Panginoon ay lumalakad ng merong pagsunod. Amen po ba? Kaya nga sa mananampalataya po, hindi pwede yung ating katigasan. Kinakailangan meron tayong laging pagsang-ayon, laging pagsunod, lalo-lalo na sa salita po ng atin pong Panginoon. At ginawa po ng bahay-sambahan yan ng pagsunod sa kabila po ng napakaraming mga bagay na dumating po sa atin. Naran nyo ang mga bagyo ng buhay po natin, dumanas tayo ng pandemic, pero sumunod pa rin tayo sa Diyos. At dahil doon nakita po natin ang kanyang mga pagpapala. Hindi lamang po yun, kundi ang banal na Espiritu ay tinutulungan tayo upang tayo magkaroon ng pagkakilala, discernment, empowered to walk not only in obedience, but also empowered to walk in discernment. Meron pong pagkilala. Bakit po kailangan natin ito? Sapagkat tayo nasa isang mundo ng puno-puno po ng maraming bagay na kung ating titingnan tila totoo, pero hindi totoo. Na minsan po ay naglalakad kami ng aking may bahay. Sa amin pong paglalakad ay meron kami nasa lubong na grupo ng mga babae. Ang gaganda. Paglampas sa amin, sabi ko, ang gaganda ng mga babaeng yun. Sabi ng may bahay ko, napansin mo? Oo, ang gaganda eh. Nung aking talagang pinagtiningnang mabuti, hindi pala sila tunay ng mga babae. Parang babae, pero hindi totoong babae. Nasa mundo po tayo na punong-puno ng maraming mga bagay na tila baga totoo. Pero kung kikilitisin po natin at ating pag-aaralang mabuti, dadating po tayo sa conclusion na hindi sila totoo. And we need discernment on that. Kailangan po natin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang ating mapagkilala, mapagtanto kung ano ang tunay at kung ano ang hindi totoo. Hindi lamang po tayo binigyan ng kapangyarihan upang lumakad na merong discernment, kundi nung pong nakaraang linggo, pinag-aralan po natin, empowered believers are mandated to walk with spiritual authority. Tayo binigyan ng Panginoon ng kapamahalaan. Naalala ko po yung isang istorya patungkol po sa isang pulis na ang kanyang height ay mga 5'5" lamang. Naroon po siya sa gitna ng daan, gumagawa po ng pagsasaayos ng mga sasakyan dumarating. Nang mula po sa malayo makita niya yung isang 10-wheeler truck na mabilis ang dating. Kaya ang ginawa po ng pulis, siya ay tumayo. Kinuha ang kanyang silbato. Ang hina ng silbatong yun. Tinaas niya ang kanyang kamay. Huminto ang truck. At ang sabi niya, bumaba ka. Alam po niyo nung bumaba ang driver doon po sa 10-wheeler truck, 6'5" ang taas. Ang laki. Ang pulis, napakaliit. Pero nasabi ng pulis, akin ang lisensya mo. Hindi ho nagtanong, binigay ka agad. Sapagkat kinikilala ng truck driver na ito, yung authority na binigay sa pulis na ito, ang kanyang authority ay naroon po sa badge na nakasuot sa kanyang uniforme. Kaya nga,
tayo man mga mananampalataya, ay binigyan ng kapamahalaan ng ating Panginoon upang ating sugpuin, pigilin, mabigyan natin ng kontrol ang lahat ng kasamaan na dumaranas at dumadating sa ating mundo sa kasalukuyan. God has given you authority over sickness. God has given you authority over evil things, over evil people. At yung po'y kilalanin natin, meron kayong authority. Amen. Hindi lamang po si Mrs. ang may authority. Minsan sabi ng iba, sa bahay kasi ako ang pinuno, pero yung aking may bahay ang Speaker of the House. Lahat po tayo, sa biyaya ng simula nang tanggapin niyo si Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas, binigyan na kayo ng kapamahalaan ng Panginoon. Hindi lamang kami mga pastor. Kaya nga, ako po yung natutuwa sa ating pong sambahan ngayon, sa mga mananampalataya, nang matutunan po nila ang mga katuroang ito. Hindi nila gaanong tinatawag ang mga pastor na ginigising at pastor, sumama po kayo, meron pong tao na may sakit, kailangan po ipanalangin. Ngayon po, kayo na ang nananalangin sa mga may sakit. Kayo na ang nagtutungo doon sa mga lugar na kung saan ay pinananahanan ng masamang espiritu at sa inyong kapamahalan, with your authority, you were able to cast out evil things, evil people, maging ang karamdaman na gagawa niyong palayasin. Amen. Nakapagpalayas na ho ba kayo ng demonyo? Naalala ko yung patutunay isang kapatid dito. Sabi niya, galit na galit. Sabi niya, sapagkat naatutunan niya spiritual authority, sabi niya, demonyo, lumayas ka sa bahay na ito. Lumayas daw yung asawa niyang lalaki, lumayas. Hindi naman yun ang demonyo, kundi sa mga espiritu na kinakailangan po na matutunan nating itaboy, iwaglit sa ating pong mga personal na buhay. Amen. Kaya nga kung may galit kayo sa mga demonyo, at alam kong galit kayo sa mga demonyo, sawayin ninyo, sabihin niyo sa kanya, demonyo, sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Amen. Ano man ang uri ng espiritu na nasa loob ng inyong tahanan, God has given you, empowered you to be filled with the Holy Spirit so that you can cast out evil spirits. Amen. Kaya nga ito po ang sinasabi dito po sa ating pinag-aaralan at ngayong umagang ito, nasa isang bagong paksa po tayo, empowered to walk in the fear of the Lord. Tayo binigyan ng kapamahalaan upang tayo po ay magkaroon ng kapangyarihan at lumakad na merong takot sa atin pong Panginoon. Dito po sa Isaiah chapter 11 verses 1 to verse 3, nais kong basahin sa inyo mga talatang ito. Then a shoot, the Messiah, will spring from the stock of Jesse, who is David's father, and a branch from the roots will bear fruit. And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and of the reverent and obedient fear of the Lord. He will delight in the fear of the Lord, and he will not judge by what his eye sees, nor make decisions by what his ears hear. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Narito kami sama-sama ngayong umaga upang amin pong muling pag-aralan at magtamo ng mga katuruan kung gaano ang kapangyarihan na pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw nawa ang siyang sumama sa kabuuan po ng aming gawain. Buksan mo ang puso, kaisipan ng iyong mga anak upang amin pong sama-samang tanggapin may pagpupurit, pagpapasalamat ang anumang katuruan na may pagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Dito po sa ating binasa ay makikita po natin na mula po, ang sabi rito,
sa lahi ni David ay merong uusbong, merong lilitaw na ito pong tinatawag natin na Messiah. Ang Messiah po rito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yung pong shoot na binabanggit po rito, yun po yung Messiah. At ang sabi, and a branch from his roots will bear fruit. Pansinin po yung sinabi rito sa verse 2, and the Spirit of the Lord will rest on him. At ang Espiritu ng Panginoon ay mananahanan sa kanya. Ito po ang binanggit patungkol po sa ating pong Panginoong Hesus na even in the Old Testament, na prophesy na ihula na merong lalabas mula po sa lahi ni David na ang Espiritu ng Panginoon ay mananahanan sa kanya. Ano po itong mananahanan sa kanya? The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and of the reverential and obedient fear of the Lord, and He will delight in the fear of the Lord. Ngayon, ito pong pinag-uusapan natin na fear of the Lord ay kakaiba po sa pangunawa ng ating mundo patungkol sa pagkatakot. Sino po rito ang naranasan na natakot? Natakot na ho ba kayo? Kung hindi pa, tingnan nyo katabi nyo. Maganda, di ba? May mga bagay po na tayong kinatatakutan. May mga bagay po na kung saan hindi lamang tao, kundi mga lugar. Kuminsan po sinasabi ng iba, dumadaan lang ako sa daan na ito, tumitindig na ang aking balahibo. Meron na malaking takot na dumarating sa akin. Yun po ang pagkatakot na alam ng mundo. Pero ang pagkatakot na tinuturo po ng salita ng Panginoon ay hindi po pagkatakot na kung saan ay magdadala sa atin ng malaking pag-iisip. Kundi sabi po rito sa ating pong binasa, reverential and obedient fear of the Lord. Meron pong paggalang at merong pagsunod. Kaya nga kung ikay natatakot at meron kang takot na galing sa Panginoon, meron kang pagsamba sa Kanya. Meron kang pagsunod sa Kanya. Yung pong takot na binabanggit dito. Sa mundo, sa mga makasalanan, dapat lamang na matakot sila sa ating pong Panginoong Diyos. Naalala ko po, yung isang preacher, tinawag po siyang Prince of Preachers, si Jonathan Edwards. Minsan po sa kanyang pagsisermon sa loob ng malaking church, maraming mga tao. At ang kanyang title ng kanyang sermon ay Sinners in the Hands of an Angry God. Ang makasalanan sa kamay ng isang galit na Diyos. Habang kanyang pinipreach ang sermon ito, dinideliver niya yung kanyang mensahe. Ang maraming mga tao, lalong-lalo pa yung mga makasalanan, ang sabi po, kumakapit sa mga bangko, nanginginig ng kanilang malaman kung ano ang gagawin ng galit na Diyos sa mga taong makasalanan. Kaya kung makasalanan ka, magkaroon ka ng takot. Subalit kung ikaw ay lumalakad na kasama ng Panginoon, ang pagkatakot ay hindi nanginginig na baka pumunta ka sa impyerno, kundi pagkatakot na natutuwa ka, may pag-ibig na susunod sa atin pong Panginoon. Nakuha po ninyo. Amen. Kailangan po makuha po natin ito sapagkat napakahalaga po ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga si Jesus, ang siyang sinabi pong the coming Messiah. At tinampa po natin sa verse 3. Ano pa po yung sinasabi rito na rest on Him. The Spirit of the Lord will rest on Him. And He will delight in the fear of the Lord. Ang Panginoon mismo, si Jesus, ay nagkaroon po ng kagalakan sa kanyang pagkatakot sa Panginoon. Parang oxymoron, ano? Yung bang nagagalak pero natatakot. Naranasan naman yun, nagagalak kayo tapos takot kayo. Si Jesus, sabi po rito sa ating pambinasa, He will delight in the fear of the Lord. Ibig po sabihin, may kagalakan bagamat mahirap, mga bagay na kuminsan nagdadala ng tinatawag po natin pagkatakot sa buhay ng ordinaryong tao, pero si Jesus, ginawa po niya na may pagsunod ang lahat ng mga bagay. Hindi po
Hindi po maliit na bagay yung sabihin na pinanganak ka upang mamatay. Ipinanganak ka upang mamatay para tubusin ang kasalanan ng tao. Hindi madaling bagay na tanggapin yan. Pero si Jesus, ang sabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng aking Ama ang siyang masunod sa aking buhay. Yun ang fear of the Lord. Merong pagsunod sa kung ano man ang kalooban ng Diyos para sa atin. And I hope that all of you today, lahat kayo nandito ngayong umaga, alam nyo kung anong kalooban ng Diyos sa inyo. Pause muna, ano ho? Napakahalaga po sa buhay ng isang mananampalataya na alam niya kung anong gusto ng Diyos para sa kanyang buhay. At dahil po rito, sinasabi sa una nating paksang pag-aaralan, we are empowered by the Holy Spirit to walk in a godly wisdom. Tayo po'y binigyan ng kapangyarihan upang tayo lumakad na meron pong karunungan, makadiyos na karunungan. Alam po ninyo, there's a difference between worldly knowledge at saka po yung tinatawag natin dito na godly wisdom. Yung pong knowledge, yan po yung nakakamit natin, nakukuha natin sa pamamagitan po ng mga pag-aaral na ginagawa natin, sa pamamagitan po ng mga karanasan natin sa buhay, sa pamamagitan ng ating nakikita sa ating paligid sa araw-araw, nagkakaroon tayo ng knowledge. Lalo ngayon, lumalalim ang knowledge ng mga tao. Bakit po? Salamat sa Google. Pag merong hindi alam, Google. Di ba ganun ang ating mundo ngayon? Marami kayong nalalaman ngayon. Bakit? Sapagkat natatamo nyo ang kaalamang yan sa pamamagitan ng mga bagay na pinag-aaralan ninyo. But godly wisdom is different from worldly knowledge. Kaya nga sabi rito, ang binigay po sa atin, empowered to walk not in knowledge, but to walk in godly wisdom. The very first thing na hiningi po ni Haring Solomon bago siya naghari sa bansang Israel, tinanong sa kanya ng Panginoong Diyos, Solomon, ano ang gusto mo na ibigay ko sa iyo? Bilang isang mangunguna, natural lamang na hilingin niya ang napakaraming bagay. Dapat dalawa lamang ang hiningi ni Solomon sa ating pong Panginoon. Ano po yun? Wisdom and a heart of understanding. Karunungan at sampuso na merong pangunawa. At ito ang kailangan po natin, hindi natin matatamo yung tinatawag natin godly wisdom unless maliban na mapasa ating buhay si Jesus at tayo mapuspos ng kanyang banal na espiritu. Kung minsan humahanga tayo sa mga tao, ang galing, ang dunong. Meron po tayong mga tinatawag na mga bata na maliliit pa, ang galing na sa math. Sino ang magaling dito sa math? Sabi nga nung araw, ang alam daw na lang, gustong-gusto nilang subject nung araw, recess. Ngayon po, ang nais kong ibigay sa inyo ay ito. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ng Panginoon, pinuspos na tayo. Nasa atin na si Kristo. At dahil doon, bibigyan ka ng Diyos ng karunungang nanggagaling sa Kanya. Pinakita po ni Solomon yung kanyang karunungang galing sa Diyos. Natatandaan yung kasaysayan patungkol sa dalawang babae na nag-aangkin ng isang anak. Merong isang anak, dalawang babae ang umaangkin. Ang sabi niya, anak ko yan. Siguro sabi pa siya, sige, anong tawag doon sa ano? Para makuha yung DNA. Pa-DNA mo sa akin yan. Sabi niya, no, akin yung anak na yan.
Sabi po ni Solomon, simple lamang. Binigyan siya kasi ng Diyos ng karunungan. Sabi ni Solomon, sige, dalhin sa akin ang bata. Hahatiin ko ang bata, bibigyan ko yung tika-kalahati. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Sumigaw yung babae at ang sabi niya, huwag mong gawin yan, Haring Solomon. Ibigay mo na lamang ang bata sa kanya. Kinuha ni Haring Solomon ang bata at ibinigay doon sa babae na nagbibigay ng bata doon sa isang babae. Sapagkat natama, nakita ni Solomon, ito ang tunay na ina na hindi hayaang mamatay ang kanyang anak. That is godly wisdom. At yun ay mapapasa inyo, mga kapatid. Mapapasa atin ito. Ito'y kaloob ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na napuspos at pinupuspos ng kanyang banal na Espiritu. Meron kayong makadiyos na karunungan. Amen po ba? Kaya nga ito po'y napakahalaga na makita po natin. Sabi ng banal na kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Meaning, kahulugan po nito na sa ating pagkilala sa Diyos, sa ating pong mga buhay, ay pasimula na po ng tunay na karunungan. Minsan po, ako'y namamangha sa mga kasagutan na ibinibigay ng mga tao mula po sa mga Bible study hour. Sa panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ako po'y nagugulat sapagkat nakikita ko po kung paano ang Diyos tinutulungan sila na magkaroon ng makalangit na karunungan upang kanilang maibigay yung napakagandang kahulugan na sinasabi po ng salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga ito po, sa inyo yan. Amen po ba? Tanggapin lamang ninyo. By faith, sabi niya, sa pananampalataya, tinatanggap ko ang karunungan na bigay sa akin ng Diyos at gagamitin ko ito para sa kanyang kapurihan. Hindi ho baling wala tayong alam kung ilang planeta meron ng mundo. Hindi natin alam kung gaanong kalalim ang Pacific Ocean. Hayaan natin sa kanila yon. Ang mahalaga, alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan at gumagawa ng himala sa mga nananampalataya sa Kanya. Sapat na po yun. That is enough for us to believe and to have the faith that God is able to do everything for us sapagkat ang Diyos bibigyan tayo ng makalangit na karunungan. Kaya nga ito pang binanggit dito. Sabi rito sa Job 28:28, and he said to the human race, the fear of the Lord, that is wisdom, is to shun evil, is understanding. Ano po sabi ni Job? Ang pagkatakot sa Diyos, yun ang karunungan upang kanyang iwaksi ang kasamaan at ito ay pag-unawa. When you begin to shun evil, when you begin to drive away evil, pag kayo nagpapalayas na ng mga demonyo, nagpapalayas ng masamang espiritu, yun ang sinasabi po rito, understanding, may pagkaunawa ka na sapagkat dumating na sa iyo ang karunungan na galing po sa ating Panginoon. Kaya nga, unang binanggit dito sa ating pag-aaral, sabi rito, Jesus is our wisdom. Si Jesus ang ating pong karunungan. Bakit po sinabi yan? Paano nangyari yon? Meron bang ganun sa Bible? Meron po. Dito po sa ating babasahin ngayon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Sabi po rito, and because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Sa pamamagitan nito, o sa pamamagitan niya, ang sabi po rito, kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan ng Diyos. Kaya nga, tutuusin po natin, the word wisdom, hindi lang galing sa Diyos yan. Kundi sasabihin po natin, ito ay ibinigay sa atin
wisdom. Walang sino man maaaring magkaroon ng maayos na pagpapaliwanag, maayos na paglalahad ng salita ng Diyos, maliban kung si Kristo ay nasa atin. If we have Christ in our hearts, then we can have also wisdom. Amen. Kaya nga, purin po ang Panginoon, sapagkat ang katotohanan ngayong ating nalalaman, nasa inyo si Kristo, nasa inyo ang karunungan. Parang hindi kayo kumbinsido. Lahat ng marunong magsabi ng amen. Yung hindi, wag na magsabi. Sapagkat alam ko po, tayong lahat may kapamahalaan, may karunungan galing sa Diyos. Because when we accepted Christ as our personal Savior, the same thing, wisdom also enters into our lives. Pumasok din ang karunungan sa atin pong mga buhay. Kaya nga ito po yung napakahalaga, mga kapatid, sapagkat yung pagkaalam po natin, pagka po tayo puspos ng Espiritu, nasa atin si Kristo, nasa atin po ang karunungan. Proverbs 3, verses 13 to verse 16. Ang sabi po rito, blessed are those who find wisdom. Mapapalad yung mga nakasumpong ng karunungan. In other words, pwede po natin sabihin, blessed are those who find Christ in their hearts. Mapapalad yung merong Kristo sa kanilang mga puso sapagkat nasumpungan din nila ang karunungan. Kaya nga lahat ng Kristiyano na tapat, marurunong. Hindi nabubudol-budol. Amen. Hindi na tayo madadaya pa. Kaya nga, pag ikay nadadaya pa, marami kasi ngayong mga bagay na kung saan po ay nanghihikayat. Na kung saan po ay parang may binibigay sa atin na tila baga totoo, parang tunay. Pero hindi. Naalala ko po yung kwento ni Pastor Marcelo patungkol po sa isang Muslim na nagtitinda ng ginto. Sabi po niya, ginto, ginto. Genuine ginto. Ilubog niya sa suka. Pag ang suka umitim, genuine ang suka. Alam po niyo mga kapatid, nasa daigdig tayo na punong-puno ng maraming mga bagay na dadaya sa inyo. Kaya nga, kailangan po natin ang karunungan. Pero kapag ka nasa inyo na si Christ, nasa sa inyo na rin po ang karunungan. Kaya sabi po, mapapalad sila na kasumpong ng karunungan doon sa mga nagtatamo ng pangunawa. Minsan po sa tahanan po natin, pag merong konting pagtatalo, isa't isa nagsasabi, unawain mo naman ako. Lalaki ako kaya ako'y naakit uli ng ibang babae. Unawain mo ako. Kahit anong gawin pang unawa, mali Kaya nga pag sinabi, sige, inuunawa na kita, kumuha ka pa ng marami. Lalong nabunsod sa masama. Subalit kung tayo po'y may karunungan mula sa Diyos, alam po natin kung alin ang mali at tama, at dahil doon, tama ang ating nilalandas, pagpapalain tayo ng ating pong Panginoon. Ang pagpapala ay para lamang sa mga taong lumalakad ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. They that fear God, sila na mayroong pagkatakot sa Diyos, sila ang lalong pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, matatapos na po tayo. Pangalawahong sinasabi rito, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, we are empowered not only to walk in godly wisdom, but also empowered to walk in the way of holiness. Tayo po'y binigyan din ng kapangyarihan upang tayo lumakad sa daan ng kabanalan. Isaiah 35 verse 8. Ang sabi po rito, and a highway. Sabihin po niyo highway. Nakakita na kayo ng highway? Natatanda ko yung biro ng isang tao, sabi niya. O ano sa
ano ang English o anong Tagalog sa highway? Sabi mo niya, EDSA. EDSA yan. EDSA. Ang sabi po, and a highway will be there. It will be called the way of holiness. It will be for those who walk on that way. The unclean will not journey on it. Wicked fools will not go about on it. At merong isang malaking daan na tatawaging daan ng kabanalan. Ito'y para lamang doon sa mga taong lumalakad at gustong lumakad sa daan na yan. Subalit ang mga masama, ang mga marurumi, ay hindi nanasain na maglakbay sa daan na iyon. Sapagkat kayo mga anak ng Diyos, alam ko kung ano ang daan na gusto ng Diyos, kung ito'y daan ng kabanalan, sama-sama po nating tatahakin yan. Amen. Alam po niyo, ang sabi ng iba, huwag natin pag-usapan ng kabanalan sapagkat wala naman talagang banal sa atin. Sa isang bahagi po, totoo yun. Walang sino man makapagsasabi sa atin na tayong banal. Subalit dito po, binabanggit na we can be and we can walk in holiness. Pwede tayo lumakad na may kabanalan, hindi sa ating sariling kaparaanan, kundi sa pamamagitan po ng kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos na kung tayo papatnubayan, sabi nga po, sila na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila nga ang mga anak ng Diyos. Kung ang banal na Espiritu ang siyang pumapatnubay sa iyo, tiyak ang gagawin mo magaganda. Sino po ang nakaranas na, nung araw na hindi pa kayo saved, sino po rito nakaranas ng nalasing? Nalasing sa alak. Taas ang kamay. Huwag kayo mahiyan. Ngayon naman hindi na nyo ginagawa. Attorney, nalasing ka ba? Sobra pa raw. Yung pinapatnubayan ng espiritu ng alak, kahit tuwid na daan, hindi niya magagawang tawirin yan ng matuwid. Hapay-hapay yan. Minsan nga, ala ng marine. Bubuksan yung zipper ng pantalon kahit siya, Bakit? Sapagkat sila'y pinangingibabawan ng espiritu ng alak. Kung ang espiritu ng Panginoon ang siyang namamayani sa inyong buhay, gagawin po ba niyo ang mga bagay na yon? Hindi kailanman. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, dahil doon, gustong-gusto natin laging lumakad sa daan ng kabanalan. It is hard, mahirap po. Sapagkat yung pong kabanalan, sabi nga ng isang pastor, holiness doesn't mean sinless. Ang kabanalan ay hindi ibig sabihin nun ay hindi ka na nagkakasala. Sabi niya, holiness means you sin less. Nakuha po nyo? Hindi, ulitin natin. Sabi ng iba, yung holiness ay sinless. Walang kasalanan. Pero sa atin na nagsisikap na lumakad sa biyaya, patnubay, kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon, we only sin less. Nababawasan. Dati, bungangera ka. Matigas na salita yan. Sabagay, tinuro ko naman lalaki. Kung lalaki, bungangero. Pero dati, bungangera ka. Umaga, tanghali, hapon, midnight snack, bunganga pa rin. Ngayon, hindi ka na masyadong bungangera. Konti na lang. Ibig sabihin, nababawasan. Habang lumalakad ka sa patnubay ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon, yung mga dati mong ginagawang hindi maganda, unti-unti nawawala, naalis hanggang sa dumating yung punto na makita mong nakalipas ang buong maghapon,
lumakad ka may kabanalan sa Panginoon. Amen. Ganon ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ito po ay sinasabing daan ng kabanalan. Ngayon po, nais kong makita po natin, bakit tayo binalan ng Panginoon? First, yung katotohanan po, we are created from the image of God. Tayo po'y nalikha mula po sa wangis anyo ng Diyos. Kung tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos, sa makatwid mga kapatid, tayo ngayon ay dapat lamang lumakad na katulad ng lakad ng ating pong Panginoon. Kung si Jesucristo nang siya nabubuhay dito sa lupa, lumalakad na may pag-ibig, lumalakad na may pangunawa, lumalakad na may pagtitiis, lumalakad na may pag-asa, ganun din ang dapat na maging lakad ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat kapag sinasabi mong ikaw ay kay Kristo at ang lakad mo'y kakaiba, hindi ka nagsasabi ng totoo. Amen. Kaya nga, napakahalaga po na sa ating po mga pag-aaral na ito, makita natin na ito pala ang nagagawa ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. This is what the Spirit-filled life can do for us. We can walk in the way of holiness. Yung pong holiness ay, sa ibang salita po ay sanctified. Pag sinabing sanctified, nilinis, binanal. Separated. Ikaw ay inihiwalay mula sa isang dako, sa isang lugar, sa isang pangyayari, inalis ka ron at inihiwalay ka. Mula sa buhay makasalanan, buhay makasarili, inalis ka at nilagay ka sa buhay na kung saan lumalakad na kasama ng Panginoon. That is a sanctified life. Hiwalay ka na. Separated ka na sa mga bagay ng mundo. Amen. Kaya nga kayo po ng mga addict sa mga Korean episode, huwag niyo, naalala ko pala may nagsabi po kasi manonood sila sa Fresno eh. Gagamitin ko sana ng isang to. Halimbawa yung taga Fresno. Pero may mga babae po, may mga tao nang napupuyat, tinatapos. Kung merong 5 episode, 10 episode, tatapusin niyang lahat yan. Kaya nga pagdating ng linggo ng umaga sapagkat Sabado ng gabi, hindi na nakatulog, namamaga yung mata. Kaya pag tiningnan mo yung mata, may screen na ng TV. Isipin po niyo, mubos ng oras sa ganung bagay, pero walang panahon sa Panginoon. Lumalakad sa katwiran, lumalakad sa kabanalan, lumalakad na merong kalinisan ng buhay, unti-unti inaalis niya sa kanyang buhay ang mga bagay na naging sagabal sa kanyang pagsunod sa atin pong Panginoon. Ako po'y natutuwa at natuwa ako nang malaman ko na dito sa ating bahay-sambahan nangyari na yung nagsasamang hindi tama, itinama ang kanilang pagsasama. Yung mga hindi nagpapatawaran sa isa't isa, nagpatawaran sa isa't isa. Yan ay bunga ng kabanalan sapagkat mula po sa kasalanan, tayo lumipat na sa kabanalan. At ito ang nais ng Panginoon sa kanyang church. Let this church be holy. Hayaan po natin ang iglesia ito ay maging sakdal, maging dalisay, maging banal hanggang sa ating pong salubungin ng Panginoon pagdating po ng rapture. Amen. Kaya nga ako'y naniniwala, lahat kasama sa rapture. Yung hindi kasama, magsabi ng amen. Aba, gising. Gusto nyo, sumama sa biyahe, iwanan ang extra baggages. Sapagkat sa aeroplano, pag may extra baggages ka, magbabayad ka. Sa Diyos, pag may extra bayad, may extra baggages ka, may bayad ka rin, iiwanan ka. Amen. Kaya nga,
unti-unti, tapyasin na natin yan. Alam nyo, pag hindi na kayo napupuyat tsaka papanood ng episode, gaganda pa kayo. Tinan nyo katabi nyo, ang gaganda na. Dahil tinigilan na nila eh. Tinigilan na nila ang pagtulog, laging gising na lang. Kaya nga, ito, napakaganda po nito natin pinag-aaralan. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verses 15. Ano ho? To 17, but now you must be holy in everything you do. Dapat kayo maging banal sa lahat ng inyong mga ginagawa. Just as God who chose you is holy. For the scripture says, you must be holy because I am holy. And remember that the Heavenly Father, to whom you pray, has no favorites. Wala hong paboritong anak. Walang paboritong tao ang Panginoon. Hindi paborito ng Panginoon ang mga pastor. Hindi paborito ng Panginoon sino man. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katwiran. Kahit ikaw ay naglilingkod sa Kanya ng maraming mga taon, subalit lumakad ka ng di ayon sa Kanyang kalooban, ikaw ay tiyak na magtatamo ng kaparusahan. Kaya nga, binanggit po rito, and remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. Tayo hahatulan ng Panginoon ayon po sa ating mga ginawa. So you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Kaya nga dapat lumakad po tayo na merong makadiyos na pagkatakot sa panahon ng ating pong pananatili dito sa ating pansamantalang kinalalagyan. Itong mundo natin, temporary residence lang natin to. Hindi tayo taga rito. Although, praise the Lord, sapagkat ang Diyos ay napakabuti, pinagpala ang marami sa inyo ng maayos, magandang tahanan. Pero, darating sandalit pa noon, iiwanan natin ang lahat ng yan. Bakit hindi tayo taga rito? Naalala ko po, sabi ni Bishop Candelaria noon, kinuha po niyang susi ng kanyang bagong kotse. Sabi niya, itong susi ng aking bagong kotseng ito, ibibigay ko sa lahat na may iwan sa rapture. Kasi sabi, sino may gusto? Nagtaasan ng kamay dahil yung kotse na nun Volkswagen pero korting parang Rolls Royce. Ewan ko kung nakita yung kanyang sasakyan noon. Volkswagen, pero hindi ho ganun, kundi Rolls Royce ang dating. Ang ganda. Sino may gusto ng susing ito? Taasan ng kamay ng mga tao. Ibibigay ko ito sa iyo. Pagdating na ikaw ay maiwan sa rapture, sa iyo na yan. Ngayon, sino ang gustong maiwan sa rapture? Pamimigay na namin ang aming mga bahay. Sino may gusto? Wala. Sino ang ayaw? Wala rin. Anong gusto nyo? Hindi nyo gusto, ayaw nyo. Ang gusto natin, mamuhay tayo na kasama ng Panginoon. Amen. And we can only have that joyful moment to be with the Lord forever for as long as we walk with fear in the Lord. Habang tayo may pagkatakot sa Kanya, tayo po ay tiyak na makakasama niya magpawalang hanggan. Tapusin na po natin. Sino po nagugutom na? Magtapat kayo. Kasi pag hindi sinasing hindi kayo nagugutom, aabutin tayo ng hanggang 3:00. Sinong gutom na? Kaya nga, eto po, sa pangatlong point po natin, empowered to walk with divine purpose. Tayo po'y pinagyan ng kapangyarihan upang lumakad ayon sa kanyang makalangit na layunin. Divine purpose. Ang lahat po sa atin may kani-kanyang mga layunin sa buhay. Naalala ko po yung quote, yung quotation na kinote ni Rick Warren na author ng
purpose-driven life, purpose-driven church. Kinuha po niya ang quotation na ito mula po kay Miles Monroe, nang sabi po ay ito, "The greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose." Ang pinakamalaking trahedya na pwedeng mangyari sa tao ay hindi ang kamatayan na kinatatakutan ng marami, kundi ang buhay na walang layunin. Naalala ko yung awit ni Eddie Peregrina. Panahon namin ni na attorney eh. Alam niyo ang awit ni Eddie Peregrina? What am I living for? What am I living for? Malayo ang boss. Pero yun ang sinabi niya. Bakit ako nabubuhay? Para ba sa mundong ito? Para ba sa iyo? O para kanino? Tayo mga Kristiyano, tayo nabubuhay sa mundong ito. Hindi para kung kanino man, kundi para sa Diyos lamang. Amen. And once you have decided and you have made that decision that you will only live for God, then you will receive multiple blessings sa inyong pong mga buhay. Kaya nga, dapat ang ating buhay nito, kung meron pa tayong nilalayon, ang lahat na ito'y maging kaugnay sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Maraming mga tao po ngayon ang namumuhay na lumalakad ng lihis ayon sa kalooban ng Diyos sa kanila. Kaya nga dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, ang sabi po rito, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Tayo nabubuhay sa mundong ito. Ang sabi po rito, niligtas tayo, hindi lamang upang magkaroon ng isang banal na buhay, kundi tayo po'y magkaroon ng layunin at ng biyaya sa ating pang-araw-araw na buhay. Bakit kayo nag-asawa? Siguro kung tatanungin ko si Pastor Jessup, bakit ka ba nag-asawa? Walang magawa eh. Hindi pwedeng ganong sagot. Bakit ka nag-asawa? Para ko ako'y tumanda, may nag-aalaga sa akin. Hindi. Pag ganon ang sagot, wag niyong sasagutin. Parang mali, ano? Pag ganon ang sagot, wag niyong sasagutin. Wag niyong sasagutin ng oo, mahal kita. Sapagkat kumukuha lamang siya ng caregiver. Kaya nga, dapat maging sa pag-aasawa, may layunin ka. Sa pagnanegosyo, may layunin ka. Sa pakikipagkaibigan, may layunin ka. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo, dapat you have a purpose. At ito, nais ng Panginoon, tayo binigyan ng kapamahalaan, kapangyarihan, upang lumakad lamang ayon sa kalooban, ayon sa plano ng atin pong Panginoon. Kaya nga maganda po na alam natin ang purpose natin sa buhay nito. Sapagkat si Kristo, nang siya po'y bumaba dito sa lupa, ibinigay na niya ang kanyang mission, vision statement. Ano po ito? To seek and to save the lost. Yun lang. Yun lang ang layunin. Yun ang layunin. Yun ang adhikain ni Kristo kung bakit siya'y naparito sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga nangawala. At ito rin ang dapat na maging layunin ng isang tunay na anak ng Diyos. Hindi na siya na siya'y naritong mag-isa sa loob ng sambahan ng Panginoon, kundi higit na natutuwa na siya'y makapaghikayat pa ng mga kaluluwa upang magmahal at sumunod sa atin pong Panginoon. Ako po'y naniniwala kung ang bawat isa sa inyo na narito ngayong umaga, next year, magdadala lamang ng isang kaluluwa. Wala na tayong paglalagyan talaga. At ito ang layunin po natin. The very reason why we are still existing dito sa mundo ngayon ay hindi upang magtamasa lamang ng kaligayahan, kasarapan sa buhay, kundi ang main purpose niya ay magamit po niya tayo. Kung paanong sinabi niyang kayo ang asin at ilaw ng sanglibutan
dapat gawin po natin ang ating layuning ito na kung saan makapaghikaya tayo, makapagdala ng mga kaluluwa sa atin pong Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Sabi po rito, our goal, our only goal is to always please the Lord. Ang ating lamang layunin sa buhay ay ang ating mabigyan ng kaluwalhatian at kagalakan ng Panginoon. Sa paano pong paraan? Sa pamamagitan po ng panghihikayat ng kaluluwa. So, God has given us His Holy Spirit. He filled us with the Holy Spirit in order for us to do evangelism. Upang tayong lahat. At salamat po sapagkat ako'y naniniwala na hindi tayo dadating sa ganitong bilang kung hindi nyo ginawa na gawin yung pinagagawa ng Panginoon, yung layunin ng Diyos sa inyong mga buhay, at yun po ay ang panghikayat po ng atin pong kaluluwa. Our mission is to spread the message about Jesus to everyone. Ang ating pong misyon ay pakalatin ang kanyang mensahe ng pag-ibig sa lahat ng mga tao. Tayo pong lahat ay tumayo. 3 bagay ang ating napag-aralan ngayong umaga. We're empowered to walk in a godly wisdom, empowered to walk in the way of holiness, and empowered to walk with divine purpose. Habang lahat ng mga uloy na kayuko, lahat ng mga matay na kapikit, I would like to take this moment upang pag-aralan po natin ang ating mga sarili. Na kung saan ay masabi po natin, Panginoon, ako ba ay lumalakad ayon sa iyong kalooban? Ang aking pangbuhay ay puno ng espiritu ng kapangyarihan ng Panginoon. Kung hindi pa natin nadadama at hindi nyo nakikita na itinangyayari sa inyong mga buhay, this is the moment. Ito ang sandali upang sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, nais ko na magkaroon ng godly wisdom. Nais kong lumakad sa daan ng kabanalan. Nais kong lumakad na merong makalangit na layunin. And if you so desire, the Spirit of God is here to give what you're asking for. Narito siya upang hingin at tanggapin po natin ang ating hinihingi sa Kanya. Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to verse 14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all believers in Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo pidadako ngayon sa ating pong communion, and I would like to request yung pong ating mga communion servers. Sila po'y dumako na rito sa harapan. At gawin po natin ang mga sandaling ito ng sandali ng pagsisiyas at pag-aaral sa ating mga sarili. Hindi ang ibang pag-aaralan natin. Sarili po natin ang ating pag-aaralan ngayon at ating tingnan kung hanggang saan tayo nakakaabot ayon sa kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay.